B-boy, Bibo. May gusto lang akong ikwento sa'yo. Ewan ko kung petty lang ba ako o talagang nakakainis na rin minsan yung kapitbahay namin. Alam mo yung gusto mo lang naman pag-uwi, tahimik na buhay, tahimik na kapitbahay, yung tipong makakapagpahinga ka. Pero sa lagay namin, parang may sariling programa yung kapitbahay namin gabi-gabi. Ganon kami palagi. Minsan, alas 10 na ng gabi, nagkakaraoke pa. Okay lang naman sana kung paminsan-minsan. Naiintindihan ko naman, gusto lang nilang magsaya. Kaso, halos gabi-gabi na. Tapos hindi lang karaoke. May mga sigawan, tawanan, minsan may nag-uusap na parang nasa kabilang kanto kahit magkatabi lang naman sila. At ang hirap kasi, maliit lang yung lugar namin. Kaya kahit nasa loob ka ng bahay, rinig na rinig mo talaga sila. Minsan nga nakahiga na ako, yung tipong patulog na, bigla na lang may sisigaw. Mapapabangon ka talaga at mapapaisip na, may nanalo ba sa loto? Kasi bakit parang sobrang saya nila? Pero bukod sa ingay, may isa pa akong kinaiinisan. Yung sampayan. Maliit lang yung space namin para magsampay. Kaya syempre, may kanya-kanyang pwesto. Kaso minsan, paglabas ko, puno na ng damit nila yung pwesto ko. May mga damit sa kaliwa, may mga damit sa kanan. Minsan, talagang kinakailangan mo pang hawiin yung mga nakasabit na pantalon, damit, bra, panty para lang makadaan ka. Feeling ko nga, ako na lang yung nahihiya. Tapos, kapag may gusto akong isampay, kailangan ko pang maghanap ng maliit na space. Hindi ko naman gustong maging madamot. Ang sa akin lang, sana may konsiderasyon din. Kasi hindi naman kami nagrereklamo sa bawat maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit na, sana makaramdam din sila. At ang totoo, hindi naman talaga ako galit. Siguro, ang pinaka nakakainis lang talaga ay yung pakiramdam na parang hindi nila iniisip na may ibang taong nakatira sa paligid nila. Kaya isang araw naisip ko, kausapin ko na lang ng maayos. Hindi yung tonong galit, hindi yung parang naghahanap ng away. Pinakiusapan ko na baka pwedeng hinaan yung tugtog. Huwag nang magkaraoke, just oras ng gabi. O hindi naman kaya magbigay ng space para sa sampayan. At mabuti naman, nakinig sila. Doon ko naisip na minsan pala hindi naman kailangang palaging kimkimin yung galit o yung inis. Kasi baka hindi rin nila alam na nakakaabala na pala sila. Minsan, kailangan talaga nating sabihan lang sila ng maayos. At siguro yun din yung gusto kong sabihin sa mga nakikinig ngayon. Kung may kapitbahay kang maingay, huwag ka agad makipag-away. Pero kung ikaw naman yung kapitbahay na mahilig mag-ingay, mag-party, mag-karaoke hanggang sa oras ng gabi, sana maalala mo rin na hindi lahat ng tao sa paligid mo parehas ng oras ng tulog mo. O hindi naman kaya hindi lahat ng tao sa paligid mo ay hindi kasing haba ang pasensya na meron ako. Oo, masarap maging masaya. Pero mas maganda pa rin kapag marunong kang magbigay ng konting konsiderasyon lalo na sa iba. Kasi maaaring kapitbahay lang ang turing mo sa kanila. Pero sila yung araw-araw mong makakasama at makakasalamuha. Kaya nararapat lang na meron kang pakikisama sa kanila. At minsan, mas magandang may kapitbahay kang taas noo mong binabati ng good morning. Kaysa naman yung kapitbahay na naririnig mo pa lang yung boses ay napapaisip ka na kung saan ka pwedeng lumipat ng tirahan.